Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpoy ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ng ating pong paksang pagbubulay-bulay ngayon ay pinamagatan kong isang tungkod. Ito ang sinagot ni Moses, isang tungkod. Nang tanungin siya ng Panginoong Diyos kung ano ang nasa kanyang kamay. Babasahin ko para sa inyo ang Exodo, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 10. At sinabi ng Panginoon, aking ang nakita ang kadalamatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at aking dininig ang kalindaing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila, sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan, at ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak, mula sa lupaing yaon sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, sa dako ng Kanineo at ng Eteo at ng Amoreo at ng Pereseo at ng Ebeo at ng Ebuseo. At ngayon narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. Saka akin nakita ang kabigatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Exodo, Kabanatang 4, talatang 1 at 5 hanggang 5 at talatang 17. At si Moses ay sumagot at nagsabi, datapot narito, hindi nila paniniwalaan ako, ni ditinggin ang aking tinig sapagkat kailang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At kanyang ihagis sa lupa at naging isang ahas. At si Moses ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moses, iyunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot. At kanyang iniyunat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. Upang sila'y maniwala na ang Diyos na iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo, at tatangnan mo sa iyong kamay ang tungkod na ito na iyong ipagagawa ng mga tanda. Bagamat napakita ang Diyos kay Moses sa kanyang kalulatian, nakipag-usap gaya ng isang tao nakikipag-usap sa kanyang kapwa-tao, nagpakita ng mga kababalaghang himala sa pamagitan din ng isang punong kahoy na nagliliyab, ngunit hindi natutupok. Isang tungkod na tiyo at walang buhay, na ginawang ahas at muling ibinalik sa pagiging tungkod. Ang kanyang kamay na nagkaroon ng ketong o pating parang niebe, at muling isanuling gaya ng kanyang dating laman. Gayunmay marami pa rin siyang ginawang mga pagdadahilan upang wag lamang siyang suguin ng Diyos kay Paraon ng Ehipto na sasabihin, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, na sinasabi, pahintulutan mong ang aking bayan ay yumaon upang sila ay makapaglingkod sa akin sa ilang. Narito ang mga dahilang pinakipagtalo ni Moses sa Diyos upang wag lamang siyang suguin ng Diyos sa bayan ng Ehipto. Sa kanyang palagay, hindi siya karapat-dapat. Hindi niya alam ang pangalan ng Diyos. Ang mga tao hindi maniniwala sa kanya. Hindi siya mahusay sa pagsasalita. At sa kauli-ulihan, ang sabi, magsugo ka na lang ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagdadahilan, si Moses ay yumaon pa rin upang gawin kung ano ang ipinag-uutos sa kanya ng Diyos. Hawak-hawak ni Moses ang kanyang tungkod, at nang kanyang inihandog ito sa Diyos, ay ginawa ito ng Diyos na isang bagay na may taglay na kapangyarihan, katulad ng pakikipagtugisan sa mga mahiko ng Ehipto, nang lamunin ang tungkod ni Moses na naging ahas, ang mga tungkod din naman ng mahiko sa Ehipto na naging mga ahas din naman. Ano pat nanaig ang tungkod ni Moses sa mga tungkod ng mga mahiko sa Ehipto.
Sa pamagitan din ng tungkod ni Moses, ay ginawang dugo ang tubig ng Egypto. Dinala ang salot ng mga palaka. Alabok na naging kuto sa buong Egypto. Mga malalakas na kulog at graniso. Apoy na lumagpak sa lupa at sinalot ng graniso ang lahat ng halaman sa parang at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang. Ang hanging silanganan na nagdala ng mga balang at ang paghawi sa tubig ng dagat upang dadaanan ng mga anak ni Israel at ibinalik naman na pumatay ng mga kawal ni Paraon ng Egypto sa gitna ng dagat. Mga kapatid kay Kristo Jesus, ang pangyayaring ito sa bayang Israel noong sila ay nasa pag-aalipin sa bayan ng Egypto ay isang maliwanag na paglalarawan ng lahat ng tao na ang lahat ay nasa pag-aalipin sa kasalanan patungo sa kamatayan na hindi lamang kamatayang pisikal, kung hindi kamatayan din namang espiritual o walang hanggang kaparusahan na tinatawag ng Biblia o ng banal na kasulatan na ikalawang kamatayan na siyang kabayaran ng mga kasalanan ng tao. Ang nakasulat sa aklat ng Apokalipsis ay ganito: ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningis sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya't kung tayo mga tunay na mga anak ng Diyos dahil kay Kristo, ang inuutosan ng Diyos upang palayain ang mga tao mula sa pag-aalipin sa kasalanan sa pamagitan ng pagsisising tapat at pagtalikod sa mga ito tungo sa katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ito ang sinagot ng Panginoong Hesus sa mga taong ayaw aminin na sila ay alipin ng kasalanan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo magiging tunay na laya, at ito'y napatutunayan sa panibagong buhay na may takot sa Diyos at sa banal na pamumuhay. Ang pagpapalaya sa kasalukuyan ay hindi kailanman mangyayari sa mga tao malibang ang mga anak ng Diyos ay sumunod sa pinagtagwiling humayo sila upang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga tao. At maliwanag na sinabi ng ating Panginoon Kristo, bago din naman siya umakyat sa langit, ang sabi niya ay kung paano ang pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. Natapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kawalinay hangganan ng lupa. Juan Kabanatang 20, talatang 21 at Mga Gawa, Kabanatang 1 at talatang 8. Ang tanong ngayon sa atin, tayo ba'y tumugon na sa pagkatawag ng Diyos sa atin at sumunod? Alinsunod sa ipinag-uutos niya sa atin? Tandaan natin, marami ang mga ginawang dahilan ni Moses para lamang iwasan o tanggihan ang Diyos sa kanyang pinag-utos sa kanya. Ngunit ang kabutihan, pagkatapos ginawa din niyang sumunod sa Diyos at nakita na patunayan na mangha ng gilalas at nangagtaka si Moses sa gawang makapangyarihan ng Diyos dahil sa pagsunod at pagpapasakop niya sa kanya. Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa pamagitan natin at ang mga bagay na taglay natin kung ito'y susuko natin sa kanya ng buong puso. Alalahanin natin ang batang mayroon lamang 5 pirasong tinapay at 2 isda, pero dahil sa ibinigay niya sa Panginoon na masaya, ay napakain ng libo-libong tao, nabusog at may mga sobra pa. Ang tanong din sa atin ng Panginoon ngayon, kung ano ang nasa ating kamay o taglay-taglay natin na maaari niyang gamitin para ipakita sa atin ang kanyang kagiyala-gilalas, kamanghamanghang kapangyarihan sa pamagitan nito. Sa isang kondisyon na nalulugod, nagkukusa, nagagalak o natutuwa tayong magbigay ito sa ating Panginoon.
Kung ang isang tao ay tunay na ipinanganak sa Espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos, natatanging gawa ng Espiritu Santo at personal na pananalig kay Kristo bilang manunubos at Panginoon. Kalakip nito ay binigyan siya ng Espiritu Santo ng kaloob o ng mga kaloob upang gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi sa unang Korinto, Kabanatang 12, talatang 7, datapot sa bawat isa ay binibigay ang pag-ahayag ng Espiritu pang pakinabangan naman ng lahat. At sa Roma, Kabanatang 12, talatang 4 at hanggang talatang 8 ay ganito, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya ni binigay sa atin. Kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. O ang maaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang naahabag ay magsaya. Ngayon nga mga mahal na kapatid kay Kristo at mga mahal na kababaeng Pilipino, tanging ang mga ipinanganak sa Espiritu ay sila lamang ang binigyan ng mga kaloob ng Espiritu Santo upang gamitin sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Bagamat may mga likas na talento ang bawat tao upang gamitin para sa kanyang sariling kasiyaan at kapakinabangan. Ang tanong ngayon sa atin, gusto ba nating ihandog ng buong puso sa Panginoon ang anumang hawak natin sa ating mga kamay? Kung ito man ay Biblia ang hawak-hawak natin upang ipangaral, ituturo o ibahagi sa ibang tao, o perang hawak-hawak natin para magamit sa gawain ng ministeryo, o boses para umawit sa Panginoon at nagiging pagpapalang espiritual sa mga tao, o instrumentong pangmusika, o kasangkapang ginagamit sa pagtatayo ng mga gusali, o lapis at papel, o anumang hawak mo sa iyong kamay. Ang mahalaga dito ay ang masayang paghahandog sa Panginoon upang gamitin sa kanyang layunin, sa kanyang ding kapurihan at sa kapakinabangan espiritual ng maraming tao. Ano iyang nasa iyong kamay? Isuko at ihandog mo kapatid sa Panginoon at kanyang gagamitin ito. Pagpalain kayo ng Diyos at tayo manalangin. Amang banal at Diyos naming Ama na sa langit, salamat po na marami na kami ay iyong iniligtas sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo at binigyan kami ng Espiritu Santo ng mga kaloob upang ipaglingkod sa inyo. Tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na magawa naming paglingkod ng mga ito ng buong katapatan at kabanalan para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan at sa kapakinabang espiritual ng maraming tao. Sa ngalan namin Panginoon Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.